is more than ever, yung mga trends po against both camps talagang kumbaga on an alarming scale na being a congressman, if ever po ba or given the chance, naisip niyo po ba mag-authorize ng law na kung saan mas magbibigay ng pangil para sa mga cyberbullying crimes sa ating bansa? Well, tingin ko dapat it's about time. Kasi medyo nawawala na yung respeto natin sa bawat isa eh. Diba? Sabi nga nila, even enemies, diba, should show some respect. So kahit kalaban mo, dapat medyo nagbibigay ka ng respeto. Eh ngayon, wala na eh. Kung ano-ano na. Eh hindi naman ito yung mga bagay na gusto natin na pinakikita natin sa ating mga anak. With regards to the West Philippine issue naman po, yun nga po, maraming gustong malaman kung ano talaga ang tunay na stand ni VP Sara. Pero ang madalas natin nakukuha sa kanya ay yung no comment, comment niya. Ano po ba ang dapat asahan talaga natin? Kasi bilang reservist din siya, ang ginagawa kasing excuse minsan na ng mga supporters niya, DepEd naman daw siya, hindi siya Defense Secretary. So, saan po, where do we draw the line na dapat pakialam siya? Well, kagaya po ng binanggit ko kanina, hindi dahil sa Defense Secretary siya. Ito ay bilang Vice President siya. So dapat alam natin kung ano ang stand ng pangalawang Pangulo o yung pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. E paano na kung dumating ang panahon, huwag naman po sana pumasok tayo sa gera. Eh hindi natin alam yung katabi natin kung anong stand. Baka mamaya katabi natin nakasuot ng uniforme natin pero binabaril tayo. Di ba? Dapat lahat tayo bilang Pilipino, dapat nagkakaisa tayo. Lalong-lalo na sa pagprotekta ng ating soberenya. Last na lang po. Tungkol po dun sa mga nakikita po natin na trabaho ng ating mga public servant. Ano po yung pwede niyo pong masabi sa ating taong bayan kung i-rate niyo po ang ating pamahalaan on a scale 1 to 10, nasaan po siya ngayon? Well, in fairness naman to the President, no? Ang hirap kasi nung inabutan niya. Siyempre, medyo galing tayo sa pandemic. So, hindi naman natin totally pwedeng isisi kay President Duterte na nakaraang administrasyon dahil nung administrasyon niya, matindi rin yung dilubyo na inabot, pandemic. So ngayon, nasa estado tayo ng pag-aangat. Kaya ngayon ginagawa ng ating Presidente, pumupunta sa ibang bansa para mag-lock up ng mga investor at yung mga investor magtiwala sa ating bansa dalhin dito na makapag-generate ng trabaho. Pero paano makakapagtrabaho ang Presidente kung pinapanatan siya, pinapahiya siya sa ibang bansa? Eh, ang tangan niya, ang bansa natin. Kagaya nga na binanggit ko kanina, pag pumunta siya sa ibang bansa, hindi na siya sa BBM. Siya na ang Republika ng Pilipinas, Presidente ng Republika ng Pilipinas. Eh, isipin mo, kaharap mo, mga negosyante sa ibang bansa, tapos biglang tatawagin kang bangat. Ano naman ang mukhang iaharap ng ating Presidente? Pinapahiya niyo siya sa international community, pero hindi lang siya napapahiya. Ang buong bansa natin napapahiya. Mumukha po tayong katawa-tawa. Kung wala po tayong maitutulong sa ating Presidente, mas maganda, tumahimik na rin tayo. Thank you po. Magandang umaga po, Congressman. Palilit pala sa TV po. Tanong ko lang po, si VP Sara, 32 million yung bumoto sa kanya. Dito sa Maynila, marami rin mga taga-suporta siya. Hindi po ba kayo natatakot na baka hindi na kayo iboto ng mga taga-suporta niya? Alam po ninyo kung saan natatakot? Natatakot po ako. Diba? Hindi lang sa boto. Siyempre, dami magsasabi sa akin, ako, yung binangga, napakamapangyarihan niya. Kung aminin ko po sa inyo, natatakot ako. Pero kung mananatili po tayo natatakot, mananahimik po tayo, magbubulag-bulagan po tayo, ano po mangyayari sa bansa natin? Huwag po natin tignan yung takot. Ang tignan po, matakot po tayo,
50 years, 100 years from now, sasabihin ng mga ninuno natin, anong ginawa ninyo nung kayo nakaposisyon? Follow-up question, sir. Nagbigay po kayo ng statement na mag-resign si VP Sara. Just in case hindi niya kayo pagbigyan, paano po ba yan, sir? Patuloy niyo yung papanawagan na mag-resign siya hanggang pagbigyan niya kayo? Well, sa amin naman kasi, hanggang ganyan ang trato nila sa presidente, ano ang dahilan para manatili siya sa pwesto? Meron po tayo, bilang mga Pilipino, meron po tayong tinatawag na delikadesa. Di ba? So, kung minsan nagkakasala ka dahil sa wala kang ginagawa, isipin mo, binabanatan kung pamilya mong presidente, ang Pangulo, wala kang ginagawa. And yet, tinatawag kang part ng official family. So, ano yun? Diba? Sabi ko nga, you cannot have the best of both worlds. Gusto mo sumalo ka dito sa salo ka rin dito. Wala pong ganun. Sa akin ko, baka mamaya, makaganda pa sa kanyang pagre-resign niya. Urihin pa siya ng mga kababayan natin. Sabihin ng mga kababayan natin, yan ang may paninindigan. So at least, manindigan na siya. Kung nasa admin siya, o maninindigan siya na oposisyon siya. Last question, sir. Just in case, sir, mag-resign si VP Sara, sino sa tingin niyo yung karapat-dapat na pumalit sa kanya? Nasa presidente na yan. Kung sino yung nasa vision niya, kung sino yung tumutugma sa kanyang layunin, ibigay natin yun sa Pangulo. Salamat po. Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Questions na po sa akin. Sa tingin po ba ninyo ay suportado ni VP Sara yung ginagawang pagkilos ng Duterte Cup na nananawagan na bumaba sa pwesto si PBBM? Kasi alam natin, sa pamamagitan po ng law of succession, automatic kung si VP Sara ang papalit. Nakikita po ng mga tao na dun sa mga prayer rally po nila, pumupunta si VP Sara para bagang ipinapakita niya yung suportado niya, yung ginagawa ng mga tao, nagrarally doon. Isa pa nga itong nangyari na sa Lipasan Bonifacio na habang sumisigaw yung dating mamabata sa entablado, bumaba si PBBM sa pwesto at sinabihan pa sa First Lady na sasapakin, dumating siya. Yung pagpunta sa prayer rally, parang pagsuporta sa ikinikilos protesta o ikinikilos na prayer rally sa mga tao doon, ano masasabi ko? Well, ayoko naman pangunahan si VP Sara. Siyempre, hindi ko naman alam kung ano nasa isip niya. But one thing for sure, wala siyang ginagawa. Despite sa mga batikos na ginagawa, despite sa pambabastos na ginagawa sa ating presidente, wala siyang aksyon. Ang malungkot po dito, uulitin ko, parte siya ng official family ng presidente. Alter ego siya ng ating presidente. So, whether sinasang-ayon niya o hindi, sana, o delikadesa, mas maganda, mag-resign na lang